everyone. Kayo po tayong lahat. Kamusta po kayo? Masaya po ba tayong lahat ngayong hapon? Bigyan po tayo ng pasasalamat sa kabutihan ng ating Panginoon.
puso'y ang lahat kong ibig ko Yahweh ay tiyak ko nga nababati. Salamat Panginoon. Salamat Panginoon. Pinala mo ako. Ang lahat ng bagay ay hinihingi sa'yo. Salamat Panginoon. Tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat, Panginoon. Pinala mo ako. Ang lahat ng bagay ay hinihingi sa'yo. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat sa Panginoon. Dahil nakita ang iyong pag-ibig sa amin, Panginoon, at ay tira ng hindi na nagpupunan. Ang pag-asa ko, dahil ikaw ang buhay ko, kahit may suliranin man, palagi ka aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan di ka nagkulang, niyaya mo sa aking laging daan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Kaya ika'y sasambahin, paligid man ay madilim. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ay kasama, panatag na. Kahit kailan di ka nagkulang, niyaya mo sa aking laging daan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Kahit kailan di ka nagkulang, niyaya mo sa aking laging daan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man.
kapalit. Kahit kailan, hindi po kayo nagtulong sa amin, Lord. Ang biyaya niyo po ay sapat sa araw-araw. At ang pagmamahal niyo sa amin ay sapat sa araw-araw, Panginoon. Ang dakilang yung pagmamahal sa amin at ang bumubuhay sa amin, Lord. Kaya pinasasalamatan ka natin, Panginoon. Wala kami pa kayang ibigay sa inyo ang aming papuri at pasasalamat, Lord God. Dahil sa kabila ng lahat ng aming karumihan, sa kabila ng lahat ng aming kasalanan, Panginoon, hindi po kami noon pa kami, Lord God. Ganito po kadakilang yung pagmamahal sa amin, Lord. Ganito po kadakilang pagmamahal niyo sa amin. Wala po ibang gusto gawin at hindi papurihan kayo lamang, Panginoon, sa hapong ito. Naway kayo ang aming pinakas. Wala na pong ito. Ang lahat ng ito ay dinadalahan namin sa mga sa pangalan ng aming tagapagligtas ng mga anak ni Jesus. Amen. Of course, happy birthday. Napakalaking kagalakan po ang aking experience. Kaya naman po konti kasi matanggal siya ng tiro na mababa ako. Mula nung Huwebes yata ay Biyernes, matama, Huwebes, Biyernes, Sabado, Linggo, 4 na araw ang birthday ko. Okay. Mamaya pa papakainin kayo, amen? At meron tayong ice cream. Nakita niyo ba sa labas? At pwede po kayo i-order doon. Sa akin yung papayaran, 100, pero at salamat po sa kanila. Tulad po ng ating mga inawin at panalangin ng ating kapatid kanina, kapatid namin. Talagang pagutihan at biyaya ng ating Panginoon ay talagang nararanasan po natin araw-araw. Kahit tayo po ay conscious o hindi. Ang pag-ibig po ng ating Panginoon, ang presensya ng ating Panginoon ay lagi po natin kasama. Sa umaga po ito ay napaganda po ng ating topic. Alam po, na-share ko na rin po ito. Siguro, hindi na matandaan. Pero ito ay napakahalaga sa experience po natin bilang mga mananampalataya. Salamat, ang notes ko ay English. Kasi meron tayong ano ko na minsan ay medyo hindi na tagal, pero ito po ay English. Looking beyond our circumstances. Pakibasa na natin, 1, 2, go. Sa Tagalog ay makita nawa natin yung higit sa mga nangyayari sa atin. Di po natin may iwasan yan mula nung tayo po ay pinanganak. Hindi ito nakukuha sa edad. Hindi nakukuha po ito kung tayo po ay marunong o hindi, may maturity tayo o hindi. Habang tayo ay nabubuhay dito sa lupa. At hanggang hindi pa dumarating ang ating Panginoon, mararanasan natin sa buhay natin ang iba't ibang pangyayari sa ating buhay. Kanina nag-iisip ako, sabi ko, tumawag kaya ako na magpapatuto tungkol dito. Eh lahat tayo meron niya. No? In fact, ang buhay na natin, sabi ng iba, parang sweet and sour. Ang mga subas, may tinda ba kayo sweet and sour? Pero, di ba, isda yan, ano? At kapag po yan ay nasa counting kayo, meron yan. Pork, sweet and sour. Sino na nakatikim nun? O kami, ha? Bakit? Kapag kaya po tinawag na sweet and sour, kasi mayroong matamis at saka mayroong maasim. Tama nga naman, yun ang sabi niya, ang buhay po natin ay mayroong matamis, mayroong maasim. Pahit po ba kayo? Ibig sabihin, sa experience natin, mayroong magaganda, mayroong hindi. Yun yung buhay natin.
Kaya pag po tayo ay nag-uusap tungkol sa buhay natin, yan ang kinukwento po natin. Whether sa panungkol ng ating kapayapaan, at pagsubok, kaligayahan, at kalungkutan. Hindi lamang po sa amin, hindi lamang po sa inyo, kundi sa lahat, mararanasan natin. Ang kaibahan ay nung tayo po ay nakakilala sa ating Panginoon. At yon ang pinaka-motibo natin at objective natin na makita natin kung ano man ang nangyayari sa atin, maging sa kasaganaan o hindi, ay makita natin ang kamay ng Diyos sa lahat ng mga bagay na nararanasan natin. In fact, ang pag-aaralan po natin ay si Pablo. Si Pablo, nung siya po ay religyoso at siya po ay isang Judaizer, sa kanyang relihiyon, sa kanyang belief, masaya na siya doon. Pero nung siya po ay nakita niya, tinawag siya ng ating Panginoon, at naging tagasunod siya ng ating Panginoon, nagkaroon siya ng tinatawag na persecution. Nung naliwanagan siya at personally tinawag siya ng ating Panginoon, ang sabi ng Panginoon, tatawagin ko siya, at ang sabi niya, ipakikita ko sa iyo kung paano siya maghirap sa aking pangalan at sa aking kaliwanagan. Tayo po mga anak ng Diyos, yes, we've been talking about salvation, forgiveness, God's grace, and yet, meron po tayong tinatawag ng mga experience na minsan hindi natin matanggap kahit tayo po ay mga anak ng ating Panginoon. Nais ko magpasimula sa mga quotation tulad po dito. Ang sabi, you must take personal responsibility. You cannot change the circumstances, the seasons, or the wind, but you can change yourself. That is something you have charge of. Sabi po ni Jim Rohn. Totoo nga naman, hindi natin kayang baguhin. Pagka mayroong bagyo, kaya po ba natin? Sana nga, pero pinag-pray natin. Pero wala tayong magawa. Ang prayer natin, kung malakas, sana humina. O kaya, ay umalis. Kasi wala tayong magawa. Talagang bahagi po yan. In fact, pag wala namang bagyo at wala namang ulan, mahuhuho naman tayo. Di ba? Kasi bago po itong summer na to, kulang na po ang ating tubig. Kung hindi malamang, hindi po tayo maliligo ng isang taon. Pero dahil umulan, meron po tayo, nakakapag-alala po yan. May experience tayo na talagang hindi umuulan. Kaya, kung nangyari, tinitipid po tayo sa tubig. Kaya hindi tayo na umulan. Ito naman, minsan, sobra naman ang ulan. Sino po sa inyo pag umulan, kinakabahan kasi sobra? O, meron tayo yan. No? Naalala ko po yan. Meron naman lugar na talagang pinapanalangin nila na sila ay kailangan magkaroon ng tubig sa ulan. Ang sabi, let us take responsibility. Kasi kung tutusin, tatanggapin natin ang mga bagay na yan, wala po tayong magagawa. Pero tama po ba ito? But you can change yourself. Tama po. Ibig sabihin, yung sarili ko, ang pwede kong baguhin. Siguro dito pa lang, magandang gawin natin yan no? Na ang ibang tao, hindi natin mababago. Pwede natin silang turuan, counselan, lalo na po yung mga anak natin. Pero actually, hindi natin may iwasan na napakalaga na tayo po mag-a-adjust. Tayo ang magbabago una na sa lahat. Para sila rin, meron din pagbabago. No? Yung pangalawa, my dear brothers and sisters, the joy we feel has little to do with the circumstances of our lives and everything to do with the focus of our lives. Parang sinasabi, kung saan tayo nakatingin, that really matter. No? Hindi lang doon sa nangyayari sa buhay natin. Ito po yung gusto ko sa pagkulit. Everything can be taken from a man. Lahat po ng bagay ay pwedeng kunin sa atin. But one thing, the loss of human freedoms, yung pinakahuling freedom natin, ang sabi is to choose one's attitude in any given set of circumstances, to choose one's own way. Kahit ano po yan, tayo pa rin po ang mamimili kung anong pag-uugali or attitude ang ating ipakita. Whether masama o mabuti, at hindi natin gusto yung nangyayari sa atin,
tayo pa rin ang magsasabi at magdidikta ng ating mga sarili kung ano ang ating ipakikita sa ating buhay at sa ating ugali. Totoo po yun. Yes. At walang iba makakakontrol din maliban muna sa lahat sa iyo. Salamat, may tulong ang Panginoon at ang kanyang banal na Espiritu sapagkat tinutulungan niya tayo doon sa bagay na piliin natin na maipakita natin ang mabuti at magandang pag-uugali sa kabila ng mga nangyayari. Hindi natin kayang bilangin, no? Yung mga bagay na maaari na nangyari sa atin. Ang paglilingkod po o pagpapastor ang paglilingkod tulad po ng church na ganito, nakaka-overwhelm po sa part namin sapagkat of course, bahagi po yan ng calling at tawag na sa amin and of course, sa din, no? Bilang mga anak ng Diyos. Ang mga prayer request at ang mga tawag, isa pong pribileyo na marinig ang mga problema at mga challenges or trials na mga kasama natin. Yung iba po ay medyo okay, yung iba ay medyo masakit, ang iba ay medyo grabe. Talagang nararanasan po din namin kung ano yung kanilang nararanasan. Pero sa maraming pagkakataon po, may mga times talagang yung ibang mga kapatid natin, may mga times po, kami lang po nakakalap at yung mga kapatid natin, siyempre hindi natin. Nevertheless, lahat tayo ay nakakahalis. Hanggang tayo po ay nandito pa sa lupa. Kaya talagang ang pamumuhay po natin, araw-araw, yan ang pinakatema natin. Ipo-focus natin ang ating sarili, ang ating mata, ang ating pananampalataya, at ang ating buhay sa ating Panginoon. Lagi tayong handa sa panalangin, handa ang ating mga sarili. Sa mga kaligayahan ang ating narasan, praise the Lord. Salamat sa Panginoon. Pero sa mga darating na pagsubok natin, ay dapat po natin paghandaan at paghandaan. Ang panalangin natin ay ibigay ng Panginoon sa atin, hindi ang mga pagsubok na mga nahihirap. In fact, tutulungan naman niya tayo. At bibigyan niya tayo ng kalakasan sa mga tukso, sa mga trials, or even temptations, He will make a way, sabi niya, for us to escape or to bear those circumstances. Okay, one of the temptations, okay, of life is to become absorbed in one's circumstances. Sa Tagalog po yan, ang isang maaaring pwede na maranasan natin ang tukso sa buhay natin ay ma-absorb tayo o lamunin tayo ng bagay na nangyari sa atin na hindi maganda. May mga tao kong ganyan, kahit mga anak na ng Diyos. Matagal na sa nangyari sa kanyang masakit, hindi malimutan. Well, in a sense, mag-unawaan ko. Pero bilang anak ng Diyos, kaya po natin iuutan. Dahil po sa kalakasan ng Panginoon araw-araw. In fact, totoo, hindi natin mabubura yan. Nabubura niyo ba mga kapatid? Yung mga pangit na ginawa at sinabi sa inyo, kaya nating patawarin at palagpasin. At hindi na tayo maapektuhan ngayon. So far, salamat sa biyaya ng Panginoon. Pero it cannot be erased. Kaya ang sabi, huwag tayo ma-absorb. Huwag natin hayaan na tayo po ay palaging nandoon. Pwede tayong umahon. No? At ang nakakalungkot ay kapag hindi po natin ang paglabanan niya, ang buhay po natin, no? Ay gano'n na lamang. Yung ating karanasan. Pagdating ng ating Panginoon, masabi natin, sayang naman. Ganito pala pag dumating ang Panginoon, meron palang mas magandang buhay na mararanasan tayo. Sayang yung ginawa ko, masyadong kalungkutan. Kagamat nararanasan natin. Tama po? Kayo po ba'y tumatawa ka? Yes. Baka meron hindi na din. Yung iba, smile na lang. Pilit pa. Tumatawa pa po ba kayo? Yes. Test na. Tanong, kayo po ba'y umiiyak pa? Yes. Yung talagang tumutuloy
siguro ang aking isang na-experience natin yun. Walang pinipiling taon. Diba? At walang pinipili minsan kung gaano kasakit. Ito tandaan po natin. Sa ibang marahil kaya nila, pero sa ibang mga kapatid natin, minsan mahirap sa kanila. Kaya iba't iba yung mga pagsubok natin at ating karanasan. Kaya hindi natin pwede, kahit ako po hindi ko pa masabi, kapag isang kapatid ay gumulo at meron siyang kalungkutan. At hindi ko kayang sabihin, kaya mo yan, wala yan. Hindi. Kasi iba siya, iba ako. Baka pagdating ako sa kalagayan niya, baka mas mahirap pa sa akin. Kaya kahit namatay ang pusa niya, at kung ano man, wala tayo kung hindi tayo ay makikisama sa kanya. Kasi po, totoo po yan, naranasan ko po yan, kahit aso na lang namatay. Nung una sa akin parang okay, pero nung ako pinag-alaga na, mahirap pala, hindi nga namatay, iwawalay lang sa akin. Para ako na wala ng anak eh. Eh, tatlo pa yan. Sabi ko, ganito pala yun. Kaya ayaw ko na mag-alaga. Bakit? Kasi na-attach ka. Totoo eh. Lalo na kapag ka ang aso mo, talagang napakamasungurin. Di ba? Ano pangalan ng aso mo? Okay. Ano ba pangalan ng aso natin? O si Day, si Bawa. O kaya si Choco. Nung umalis mo, invite nun eh. Tatlo yun eh. At nautusan ko yung Choco, bumili ka ng at Choco, ka maingay. Okay? At natutuwa ako. Mula sa akin, bumababahay, dala yung kapit ko. Hindi naman. Pero actually, in fact, ibig sabihin, mararanasan natin yung ganitong kalooban kapag nangyari sa atin. Kaya may tinatawag na dalawang term, anong tawag doon? Kapag naranasan eksakto yung karanasan niya, ang tawag doon ay, ano? Yung isa ay sympathy, anong isa? Empathy. Yun. Baka na kayo mag-isa. Pero yung sabihin, doon sa term na yun, meron yung term na kahit hindi mo naranasan, at least naunawaan mo. Pero kapag eksakto na, yung karanasan nyo, ay, ang tawag doon ay empathy. Yung ba yun? Okay. Kasi pareho na. Nevertheless, yung dalawang yan, nararanasan natin. Kaya, yung ganitong sitwasyon natin ngayon, nagpapasalamat tayo sa Panginoon. Kaya yung mga magaganda at naligayang mga araw, ay enjoyin natin. Okay na yun. Salamat, nandito po kami at naghihintay po pagkain. Ganito talaga yan. Okay na kahit sa oras, mahigit. At pag-uwi natin, maganda yung pagtulog natin, pag-gising natin, enjoy. Parang ganito. Pag may bagong darating, naghahanda tayo. Iba't iba ugali natin yan. Kasi when typhoon comes, sometimes, minsan, nag-prepare. Malayo pa lang, natatakot na. May ganun eh. Meron iba naman, okay lang sa kanila. Ibig sabihin, kanya-kanya tayong talagang ugali. Wala pa man, parang bagyo na. Sino gano'n? Wala pa, isang linggo pa. Ako nga may tendency na kasi tinitingnan ko yung track. Kung meron, lalo na kapag ka-aalis, no? So, ibig sabihin, may time na minsan, hindi ko tinignan, may na yan, okay lang yan. Meron din palang effect, ganito. Kapag tayo sobrang bantay, yun na lang lagi naisip ko. Kaya kahit nasa isang lugar ka na hindi nababahagi, by the way, nagpapasalamat ako yung lugar ko, salamat, hindi na po binabahan. Thank you, Lord. Pero alam niyo po ba, pag umuulan, lumalabas pa ako, baka nasa iba. Ang layo pa. Ibig sabihin, meron tayong ganyan experience, di ba? Na kahit may trauma tayo, ulan pa lang yung mga kapatid. So, pangalawa, there are many people whose visions, ano yung visions? Yung pananaw natin, ang paningin, turn totally inward, ang loob, ang tinitingnan natin. And they can never see beyond their particular circumstances. Naku, delikado yan. Kaya ngayon, Panginoon, ito, whenever a man looks merely at his circumstances, he ends up in despair, disillusionment, and cynicism. May mga tao, at meron din mga mananampalataya sa mga nangyari sa kanila, hindi na po nila ma-overcome. Kasi nakatingin na lang talaga sila sa kanilang sarili. Pag matagal,
delikado yan. Kasi nagkakaroon po ng despair, disillusionment, and cynicism. Lagi na lang tayo negative. Lahat na lang ng bagay para may darating na hindi maganda sa atin. At yung maganda, naiiwan na natin at nalilimutan. Napakaganda sa mga kapatid natin na kapag kausap natin, lumalakas tayo. Kahit nanghina tayo kapag nag-share natin, hiningi natin yung panalangin, lumalakas tayo. Kaya talaga mga kapatid, talagang dapat ang bawat sa atin ay mayroong patatagan, spiritual maturity, para yung mga kapatid natin, nakakaya natin na tulungan at tulasin. Ang great burden of life then is to master the art of looking beyond one's circumstances. So maganda, mamaster natin na makita natin na beyond doon sa ating nangyayari, masanay tayo na kahit masakit, makikita para natin at titingnan natin yung maganda na mangyayari sa atin. Ultimately, the test of man's life is how he responds to his circumstances. Tama mali? That's ultimately kung paano tayo mag-respond. May nakasulat dito, si Joseph, si King David, si Daniel, at saka si Apostle Paul, na titingnan natin. Ang tanong, kapag tinignan niyo ang buhay nila, masasabi natin, mas malamang yung kanilang mga paghihirap at pagsubok. Pero, na-overcome nila sapagkat nakita nila ang Panginoon doon sa mga bagay na nangyari at nangyayari sa buhay nila. Imagine si Joseph, bata pa lang, ang laki na ng pagsubok. Bata pa lang, nahiwalay na siya sa kanyang mga magulang. No? Pero actually, alam niyo si Joseph, pwede niya sabihin, tapat naman ako sa ating Panginoon. May takot siya, may pananampalataya siya, and yet, mula nung siya nahiwalay sa kanyang magulang, hanggang siya po ay naging Prime Minister, pangalawa kay Pharaoh, ay nanatili siya. Pero sa gitna niyan, may experience po siya dyan. Nakulong pa siya ng 2 beses sapagkat siya ay napagbintangan. And yet, later on, dinamit pa siya ng ating Panginoon para tulungan ang kanyang pamilya. Tulungan yung kanyang later on naging kababayan yung sangkan niya. Ano po ang gusto niyo? Pagsubok muna o kaligayahan muna? Parang ganito. Siguro yung iba sa inyo, pinaka-maaaring pinanganak, mayaman na kayo. Kung papipiliin kayo, yumaman kayo, o mayaman na kayo nung pinanganak. Puro kayamanan ang gusto natin. Marami sa atin, ito kaya ito magandang topic eh. Marami sa Pilipino, mas una yung mga challenges. Yung pinanganak tayo, siguro kung konti-unti pinanganak na well off sila. Sino tulad ko nung pinanganak talagang challenge? 3 na kami, 4 na. Marami tayo. In fact, isa sa mga common namin iwayes, pagkakat medyo mas okay ang buhay nila, no? May mga challenges sa buhay nila. Ganyan din po kami. Pero sa mga magulang namin, parang wala na. Si nanay, si tatay, kayang-kayang buhay ng 12. Ngayon po ba ginagawa ka? Pero pa yata? Pwede naman po. Pero sabihin, challenges. And then, ang ganda ng resulta. Na-enjoy nila, nakikita nila yung pinaghirapan nila kung paano sila nag-survive. Kung paano sila na-overcome nila yung mga challenges. Yung iba natapos ang pag-aaral, yung iba hindi. Pero ba naging negosyante at nagpatuloy at may nabasa ako oras sa pinag-aralan, naging tauhan siya, later on siya yung pinakatiwala lang sa maraming kumpanya. Gumanda yung buhay niya, eventually. Minsan, mahirap din po yung pinanganak na para pang prinsipe at prinsesa. No? Kwento sa akin ng mga ibang mga kamember natin na, halimbawa, may kamag-anak sila, napakayaman, sila hindi, sila yung natapos
Yung mga kamag-anak ng mayaman, hindi nag-aaral kasi may pera na yun. Pagkatapos ng ilang taon, baligtad na po. Nabaligtad na yung sitwasyon. Sila na yung mahirap, yung nagsikap, sila na yung magandang buhay. Tama po yun? Yes. Kasi ang tendency, dahil walang challenge at walang bigat, ginagawa yung gusto. Mararami ka eskwela na gano'n. Bulakbol, meron tatalino. Hindi pumapasok, pero number 1 sa exam. Pero bandang huli, hindi rin natapos. Kasi po, barkada. Pero matatalino yun. Hindi pera. Sa akin hindi. Ano po? Kaya lang, nung graduation na, wala na sila. Kasi po nabarkada. Babae man at lalaki. Kaya, dinadaluyan din tayo ng pagpapala at kalakasan sa ating pong naranasan. Kahit masakit ito. Yes, pag na-overwhelm tayo, pwede tayo umiya sa aming Panginoon. Pag-ganyan po tayo. Nagawa niya na po ba yun? Sa Bible, kay David naman, naranasan niya, may sulat siya. Umiiyak siya sa gabi. Naranasan niyo na po ba umiyak sa gabi pagkatapos ay yung unan niyo basang-basa? Huwag na yung nakigaan. Naranasan po natin na maraming beses. Di ba? At kapag iisipin natin, tingnan po natin, tinitingnan ko po kayo lahat. Bakit ang biyaya ng ating Panginoon sa inyong buhay ngayon ay napakabuti? Masasabi natin talagang ang Diyos ay buhay at kahit kay Joseph noong unang panahon at hanggang ngayon, sinamahan tayo ng Diyos. Dapat po na-appreciate natin. At kung titingnan namin kahit mag-asawa kami at sa atin mga kapatid, titingnan ko kayo. Sinamahan tayo ng ating Panginoon sa panahon noon at sa panahon ngayon. Kaya masasabi natin doon sa lahat. Ngayon, tingnan natin si Apostle Paul, anong kanyang sinabi. Ganito ang sinabi niya, mahaba, pero babasahin ko kasi ito na yung ating message at pagkatapos may konting punto. Si Pablo po niya, nung sinulat niya, wala po siya sa isang hotel. Marahil bahay kasi siya po ay nakakulong at house arrest. At malapit na po siyang hatulan. Of course, eventually, siya po ay pinutulan ng ulo. He was beheaded. Bakit po siya nandun? For one reason. One reason only. Sapagkat siya po ay nagsasabi ng kaligtasan o ebanghelyo ng ating Panginoon. At alam ng mga kapatid na siya po ay nakakulong na. Yung iba, hindi pa. Kaya sinulatan sila. At napalitan nila na si Pablo ay ang kalagayan niya sa Macedonia ay siya po ay nakakulong sa loob ng bahay. Ang sabi niya, now I want you to know, brethren, that my circumstances have turned out for the greater progress of the gospel. Tingnan po ninyo siya. So that my imprisonment in the cause of Christ has become well known throughout the whole Praetorian Guard and to everyone else. And that most of the brethren, trusting in the Lord because of my imprisonment, have far more courage to speak the word of God without fear. Some, to be sure, are preaching Christ even from envy, and strife. But some also from goodwill. The latter do it out of love, knowing that I am appointed for the defense of the gospel. The former proclaim Christ out of selfish ambition rather than pure motives, thinking to cause me distress in my imprisonment. Tapos sabi niya sa 18, what then? Only that in every way, whether in pretense or in truth, Christ is proclaimed. And in this I rejoice. And I will pray, or I know that this will turn out, whether in pretense or truth, Christ is proclaimed, and in this I rejoice. Yes, and I will rejoice. For I know this will turn out for my deliverance,
through your prayers and the provision of the Spirit of Jesus Christ, according to my earnest expectation and my hope that I will not be put to shame in anything, but that with all boldness Christ even now in my body, whether by life or by death. Sa madaling salita, yung mga salitang yan sa kanyang karanasan, no, ay itinataas pa rin niya ang ating Panginoon. At nagtuturo siya sa kabila ng kanyang kalagayan. Mga kapatid, mahirap po yan. Na minsan, doon sa ating actual na circumstances o nangyayari, napakahirap minsan na sabihin natin, Panginoon, ang inyong biyaya at kalalaginawa ang makita sa kabila ng mundo. Mahirap po yun. Pag titignan po natin, ang sinasabi ni Pablo ay ganito po. Doon sa verse 12 and 14, aba sa kabila ng lahat, ang sabi niya, ang Ebanghelyo ay nalaman, nagkaroon ng progress, development, yung Ebanghelyo dun sa lugar na kanyang, dun sa kanyang biitang. At ang sabi, dito sa verse 15 to 17, may mga kapatid din, na kung saan parang pinahirapan siya. At tinawag natin yung undesirable people. Nabasa mo ba natin kanina? Yung iba okay, yung iba hindi. At pagkatapos sa 1820, ang Kristo sa lahat ng ating pangyayari. By the way, actually sa karanasan natin, yan ang dapat mangyari sa buhay natin. Sa bandang uli, masasabi natin ang ating Panginoon sa lahat ng ating circumstances. Yung po bang pangalawa, meron kayo yung tinatawag ng undesirable people? Salamat. Wala. Meron. Lahat ng tao mahal yun, mga kapatid. Sino dito may undesirable people? So, ibig sabihin, mahal nyo, kapit-bahay. Meron tayo nun, sa mga karanasan natin, no? Sa buhay natin, nangyayari yan sa buhay natin. Ngayon, tingnan natin. Una, anong ginawa po ni Pablo? Paul focuses on the positive impact of the gospel rather than his adverse circumstances. Nag-focus siya, doon sa impact ng Ebanghelyo. Nakita pa rin niya yung kaligtasan at nangyayari na ginagawa ng Panginoon sa kanya o sa kanyang kalagitnaan. Kaya sabi niya, gusto ko malaman yung mga kapatid na nangyari sa akin have turned out for the greater progress of the gospel. Alam po ba ninyo yung sinabing Praetorian Guard? Kasi po binabantayan po siya, nagkakaroon ng tinatawag na relievo. In fact, hindi naman po isa yan, o dalawa, o tatlo, o apat. Minsan nakatalikala siya, kasama ng ibang mga nagbabantay. Hindi po siya makakatakas. Napakahirap ng tumakas yung time na yan. Panong nila. Kasi pag tumakas yan at nakatakas, yung nagbabantay, sila yung pupunta ng ulo. Papalit ng buhay nila. Kahit ilan sila. Kaya po, meron po experience si Paul, nung siya po ay kinalaya, lumindol, binuksan, abay, buwan niya, magpapakamatay na. Sabi, wag. Kasi po, automatic, kapag nakalaya, may siya'y mamamatay. At ang ginawa niya, sa kabilang lahat, yung mga nagbabantay, binaginan niya ng Ebanghelyo. Ibig sabihin, ikinuwento niya ang kaligtasan ng ating Panginoon. Yun ang nangyari. At habang kapapalit, halos lahat sila nakarinig tungkol sa pananampalataya ni Pablo tungkol sa ating Panginoon sa Kristo. Alam mo, isang bagay na minsan mahirap sa challenge sa atin. Pag may nangyayari sa atin, parang napakahirap. No? Lalo na magpatotoo. Yes, minsan, pwede tayo magpasalamat sa Panginoon, sa panalangin. Pero nakita ko kahit sa aking karanasan, minsan napakahirap magpatotoo kapag tayo po ay sobrang overwhelmed sa ating mga problema. Pero si Pablo ay hindi. Ginamit niya yung experience na yan, yung makakataong yan, na siya po ay ibahagi pa rin ang ating Panginoon.
Baka mas malungkot kung wala tayong mga karanasan na hindi maganda, hindi pa maganda din nangyayari sa atin. Hindi pa tayo nag-share. So, lalo na po, no, sa pagkakataong yan, bagitin natin ang kabutihan ng ating Panginoon. Kaya ang focus, ang sabi niya, ay doon sa Ebanghelyo ng ating Panginoon kaysa po sa kanyang kalagayan. Kaya ang sabi po rito, sa makikita natin sa ugali niya sa Acts 28:30-31, ang sabi po dito, and he stayed 2 full years in his own rented quarters and welcoming all who came to him. Tapos ang ginawa niya, preaching the kingdom of God and teaching concerning the Lord Jesus Christ with all openness and unbelief. Kasi yung pangyayari niya, nasulat po yan sa aklat ng mga gawa. Yung binabasa natin kanina, yung po ay sulat niya sa mga kapatid sa Pilipos, habang siya po ay nandito, nakakulong sa bahay. Ilang taon po siya nakulong sa bahay? 2 years. Alam niyo po ba kung bakit siya po ay nakulong, bawa sa tinatawag na house arrest? Kasi hinihintay pa po kung ano magiging resulta ng paglilitis sa kanya. Pero ano pong ginawa niya? Winewelcome niya mga kapatid. At pagkatapos sila po ay pinapangalanan tungkol sa ating Panginoon. Kaya actually tama eh. Depende, malalaman mo at nakikilala si Pablo sa kanyang ugali na talagang pinakikita na sa kabila ng lahat ng yun, wala siyang ibang sinisisi. Wala siyang ibang sinasabi maliban sa Ebanghelyo na kanyang sinampalatayanan na patuloy niyang binabahagi sa iba. Kaya yung calling niya talagang hindi nagdidepende sa kanyang sitwasyon. Yung kabutihan ng Diyos ay hindi nagdidepende sa kanyang kalagayan. Kaya para sabi niya, for me to live is Christ and to die is gain. Sa mabuhay sa mamatay, sabi niya, okay. Pero ang mabuhay, ang sabi niya, ay sa mamatay, isang kakinamang. Well, actually, mas marami po sa atin, minsan tayo po ay nagdidepende sa ating mga circumstances. By the way, just Thursday, Friday, Saturday, nasa Baguio kami. Kasi po, meron kami Bible study ng mga manggagawa o pastor at pagkatapos kami po yung nag-outing doon. Ngayon, mahirap po na sa Baguio, asarap kasi malamig doon eh. Pero ang pumunta kami, may LPA, pangalawa, lagi numuulan. Kapag nagkukwentuhan kami, marami na rin kami mga senior doon. Sabi niya, yung ako dito, dalawang bagay nakita namin mahirap. Kasi sa Baguio, hili. Kapag tama-tama ka na sa message, sa Baguio, kapag ka-senior ka, at medyo mahirap ka na pumanik, ang hirap tumira doon. Kasi hindi ka maiiwasan na ikaw'y papanik. Maganda yung tirahan namin, pero kailangan pumanik. Minsan nga nalimutan ko, bumaba ako, tutulog, nalimutan ko, papanik na pala, bago papunta. Ay, sabi ko, itigay na lang kayo. Kasi kung yung aming tinitirahan, siguro para mga 3rd floor, o 4th floor, o 5th floor. Tapos, yung aming bahay, natirahan, pagpanik na lang namin, may 2 pang floor. Kaya yung mas hindi pa kaya, dun sila sa baba, at kami po medyo mas kayo pa sa taas. Ngayon, sabi niya, hindi senior friendly. Totoo. No? Kasi sabihin, talagang papanik ka. Kaya ako may bahay, kung dalawa, gusto niyo, bibigay sa inyo. Ngayon, ito sagot na isang kapatid, tama. Kapatid, sabi niya, sa atin, hindi senior friendly kasi senior tayo. Kasi hindi tayo taga rito. Pero yung dito, higit pa sa senior, sanay. Sabi ko, tama. Kasi may nakikita ako doon, siguro 70 na mahigit. May dala pa. Alam ko ba nila sila parang bubuhatin nila? Hindi po yung backpack, mali pa yan. Malaki talaga. So, this one is carrying something, a heavy load, nakadali sa kanya, naglalakad, papanik pa, sumisipon pa. Kasi sanay sila. Pero pagkatingin mo, matanda na po. Pero sanay na sanay. Kasi may dala siya mga gulay. Sa atin nga, walang dala, nahirapan ka. Walang dala yun ha. At wala nang dinadala. Siya may dala talaga.
At alam nyo, ilang bundok pa pinapanay para madala na sa palengke. Kaya tama kasi sanay sila. Nasanay sila. Doon sila eh. So tayo hindi sanay. Kaya wala po tayo ganong muscle. May muscle pa po kayo nasa palengke. Ako dati may ilang muscle. Ito dati, dip-dip ko bumaba. Ibig sabihin, konting bagay lang, hinihingal tayo. Spiritually speaking, when we don't have an exercise, spiritual exercise, or spiritual discipline like prayer and reading the Word, exercising our faith, and sharing the gospel ng ating Panginoon, at nuts tayo dyan, then we don't have a spiritual muscle. Kaya, mangyayari po, mas mahina tayo. Madali tayong well-fed, madali tayong saktan, kasi wala tayong lakas na tulad ng mga ganong mga tao at mga kapatid. Yung pangalawa, bukod doon, nag-uusap kami dahil panay ulan, ang sabi niya, depressing, malungkot. Sabi ko, oo nga. Papunta namin, umakyat, maaraw, salamat. Talagang ganda po kasi po, alam niyo, kapag hindi ka nagdadrive, at hindi ka sasakay na, kapag nagdadrive sa kayan mo, ang sarap na masyad, tama ba? Huwag kayong mamamasyal na hintayin niyo ako driver, hirap, ha? Gusto ko ako, upo. Ang sarap. Nung nandun na, ayun bandang hapon, tumikilig. Nung ano, ganda ko, hindi pa rin ano. Kaya araw, ay sarap. Ang lamig, nasaya. Nung hapon na, ayun, nagsimula na magdilim. Nung nagdidilim, yung mukha namin nagdidilim din. Tapos umula. Itong umulan na, ang sarap ng pakinggan ng ulan. Pero nung lumabas ko, tinignan ko, kasi overloading na naman sa namin. Talagang medyo malungkot. Sabi sa kapatid ako, kaya ba siya dito sa linggo dito? Oo nga ako, baka 4 na araw na. Kasi again, hindi tayo sanay. Pero kasi nakatingin tayo doon sa nakikita nating madilim. Ito naman ang advantage. Pagdating ng gabi, pagkakain at natulog na, ang sarap naman. Habang natutulog ka, naririnig mo yung ulan. First time. Kasi sa amin, iba narinig mo eh. No? Pero doon, ang sarap pala. Ang dami. Walang ventilador. Ang sarap. Mga kapatid, lumipat na tayo sa bahay. Ang sarap. Kasi tumutuliwain talaga, hindi mo kumikilot. Pinapawisan kami sa kasi sa atin, mas mainit eh. Kaya nga po, nung malamig, bumaba naka-bonit kami, nakapangkinaw. Nung kami po'y bumaba kasi kumantong si Clarity, wala na, halos ako. Kasi iba rin, ano dun eh. Pero ang sarap. Ngayon, dalaw pala yun. Yung experience sa maganda, may mga challenges din. May mga challenges. Whether tayo po'y nasa baba, nasa taas, may kanya-kanyang panahon at may mga challenges. Ibig sabihin, lahat tayo, babae o lalaki, alam mo kita tayo, lahat tayo may mga hamon sa buhay. Kaya si Pablo po, ang sabi is not overcome with the circumstances, at ang sabi, he does not dwell on them. Instead, he is overcome them by focusing on what God was doing in the midst of them, and in this case, the gospel was being spread. So si Pablo, imbis na mag-dwell, at tingnan yung kanyang kalagayan, siya'y nag-iisa, binabantayan, no? Natutuwa nga siya pag may bisita eh. E paano sa panahon na wala? Imbis na mag-focus siya sa kanyang circumstances, nag-focus siya sa ating Panginoon. Kaya, na-overcome niya. Naging tapat siya. Kaya depende po sa atin kung ano ang ating isipin. No? Kapag nag-iisa ka sa bahay, madilim at umuulan, anong nasa isip natin? Di ba? Kapag tayo po ay nakikipag-usap, ano ang madalas nating sinasabi? Kasi lalabas po yan, yung mga bagay na mga iniisip natin, palagi. Yun ang lalabas. Kung tayo po ay laging malungkot, lalabas. Kung tayo po ay masaya at may kapayapaan, lalabas din yun sa atin. So, yan po ang nangyari, makita natin kay Pablo. Ito po ang tarata. You know? The tough circumstances, trials, and tribulations we face as Christians
are used by God to mature us into godly people. Bakit po? Kasi dito. Sabi ni James, consider it all joy, my brethren, when you encounter, various trials, knowing that the testing of your faith produces endurance. And that endurance have its perfect result, that may be perfect and complete, lacking in nothing. Ayun. Kaya yung parang halimbawa natin dun sa mga tao na nakatira sa Baguio, may muscle sila, may endurance sila na wala kami. Kasi po, ang sabi doon ay na-train sila, no? At na-encounter nila yung mga tinatawag na various trials. Ngayon, nagkakaroon po ng resulta kapag tayo mayroong pagsubok. Alam mo bakit? Tumitibay tayo mga kapag tayo nagkakaroon tayo ng mga experience. It may be bad, pero magagamit natin yan para sa ating pananampalataya at maging sa ating pagtuturo at patuto at counseling sa iba. Kaya kaya po natin magtalaga sa iba kapag naranasan natin yung nangyari doon po sa ating mga. Malapit na po. Overcoming the bad intentions caused by other people. Kasi sabi niya, some to be sure are preaching Christ even from envy and strife, but some also from goodwill. The latter do it without love, knowing that I am appointed for the defense of the gospel. The former proclaim Christ out of selfish ambition rather than pure motives, thinking to cause me distress in my imprisonment. Ano yan niya? Possibly, nung siya nakulong, yung iba siguro sinasabihin siya, kasi pupunta din sa loob. O kaya kung pupunta dito at yan. Kasi wanted ka na. O kaya nahuli ka. Kaya may mga experience siya na pinipigilan siya. Pero yung iba, nung siya nakulong, tumapang yung iba para magpatuturo. Yun yung sinasabi niya dito. So may dalawang uri pa rin ng mga tao na makikita natin sa kabila ng nangyayari kay Paul. Yung mga kapatiran, yung iba lumakas na rin yung loob nila. Kahit sila po at nakita niya si Pablo na nakakulong na pwede mangyari sa kanila. Pero naging bold sila dahil kay Pablo na bold pa rin sa kanyang pananampalataya, dinaya nila. Noon ba mga kapatid, parang nalulungkot sila sa nangyari. Ngayon, itong mga tao to ay iba't iba ang mga intention, no? Na nakita ni Pablo sa kanila. Mga kapatid, kaya natin sa ating mga experience. Meron tayo mga experience sa ganyan. Ang mga kapatid at ang mga tao ay pwedeng maging great blessing sa buhay natin. Pero pwede rin naman ang mga tao ay maging discouragement at hirap sa atin. Nangyayari. Kaya napakahalaga na tingnan natin yung sinasabi ni Pablo sa huli na focusing on Christ rather than bad circumstances. Kasi dito, sa bandang huli ang sabi niya, yes, sabi niya, what then? Only that in every way, whether in pretense or in truth, Christ is proclaimed, and in this I will rejoice, yes, and I will rejoice. Ibig sabihin, merong maganda na mga kapatid, merong hindi, no? Ang tinitingnan niya, at least ipinapangaral nila ang kalwalatian ng ating Panginoon. Yun ang kanyang nakita, kaysa makita niya yung mga bagay na hindi maganda. Sabi niya, okay na yun. At least Christ is proclaimed. And in this, I will rejoice. Kaya, halimbawa, kung may mga tao siguro na mga kapan sa atin, o kaya minsan parang may problema tayo, pero kahit pa paano masabi natin siya anak ng Panginoon, at siya sumusunod at okay pa rin, okay na yun. Yun ang sinasabi ni Pablo. Kasi nakatingin siya sa ating Panginoon. Kaya po, actually, pag binasan niyo yan, huwag nating hayaan, bilang ating conclusion ko, we do not have to let our circumstances overwhelm us.
We can overcome our circumstances by keeping a godly perspective and looking for what He is doing even in the midst. Kaya ang challenge po sa atin, huwag po natin hayaan na yung mga pangyayari sa atin, siguro, kanina, kahapon, last month, last year, na hindi maganda, na ma-overwhelm tayo. Lalabanan natin ang mga bagay na yan sa tulong ng ating Panginoon. Sasanayan natin ang ating sarili ng ating Panginoon. Sa Kanya tayo titingin, di ba? Sabi, na nagbigay ng ating pananampalataya and perfect and powerful. Sa Kanya tayo tutingin. Yan ang palaging dapat na maging response natin palagi sa ating mga sarili. At dito tayo magtatapos. Okay? Ang sabi ng ating Panginoon, ayaw niyo pong basahin niyo nasa taas? Sige nga, 1, 2, ready, go? I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. Yun. Ang Panginoon sa kanyang mga alagad at sa mga mananampalataya pa, ipinauna niya na ang sabi niya. Dito, sabi niya, I told you, sabi niya, sa akin mayroong kapayapaan. Pero sa mundong ito, mayroong mga troubles. Pero ito, but take heart, anong sabi? I have overcome the world. Good news mo ba yun? Good news. Napaglaban na ng ating Panginoon. Ang pinakahuling hamon, yung huling talata, sa buhay ng ating Panginoon. Kasi sa buhay ng ating Panginoon, ang sabi ko, bago pa lamang siya dumating sa kanyang kapanganakan at sa kanyang ministeryo, ang hula po at sinabi sa kanya ay ganito, He was despised and rejected by mankind, a man of suffering and familiar with pain, like one from whom people hide their faces. He was despised and we held Him in low esteem. Kaya po siya tinawag at merong awit pa niya na hinang, he was called man of sorrow. At alam po natin yan sapagkat lahat ng ating kahinaan, lahat ng ating mga kasalanan ay dinala ng ating Panginoon. Kaya kung meron po tayong magsubok mga kapatid, unahin na natin tingnan, hindi pa po tayo tumaan kahit konti sa dinahanan at niranasan ng ating Panginoon. Kahit anong sakit, ang Panginoon tandaan natin ay higit sa pagkakasay ng buhay ay kinuha at sa kanyang karanasan, dinanas niya ito para sa atin. In fact, kung sinabing I have overcome the world because He was risen. Ultimately, pag dumating na ang ating Panginoon, o kaya kinuha tayo ng ating Panginoon, Loro, una-una, yung kami mas pinta. Tandaan natin, there is always hope and resurrection through our Lord Jesus. Sa aming Bible study, ako nandun na kami sa point na kung saan yung tinatawag na 1,000 years. Ibig sabihin, dumating na ang ating Panginoon at siya ay kasama natin magkahari ng 1,000 like say, mabubuhay. At ang sabi, ito pa ng Diyos, isa ka na aalisin. Siya na kukulong for 1,000 years. Ang sabi, walang kasalanan, walang lahat. Merong kapayapaan sa ating Diyos. Kaya tayo po, maging ang ating mga mahal sa buhay, mararanasan po natin, nakakasama po natin sa kabutihan at biyaya ng ating Panginoon. At habang tayo nandiyan dito, sinasabi ko, ang sabi ng ating Panginoon, I will never leave nor forsake. Hindi niya po tayo. Sometimes, He allows those that negative circumstances sa life natin. Pero tandaan po natin, sinasamahan po tayo ng apat ng ating Panginoon. Siguro, ba't niya inaalis? Alam niyo kung bakit? Pinasa na muna. Kasi, for our spiritual maturity, lumalakas po tayo, lumalakas tayo.
para gamitin tayo lalo na. Nandun po yung kalwalatian ng ating Panginoon kapag tayo po ay nasa malaking pagsubok. Ang ating Panginoon nasa krus, pero alam po ba ninyo kung sino nakatulog? Yun ang pinakamabuti, pinakamaliglay, pinakamaglilinis ng ating mga kasalanan. When He was on the cross, God means is our forgiveness, our mercy, and our salvation. That's what it is. Panginoon, salamat po sa paggawa sa amin. Salamat sa inyo. Nag-ibig sa inyo mga panginoon. Sa inyong pagpapala at pagbilang sa amin, alam ang sitwasyon at talagayan na meron. Kami po ay nabubuhay ngayon sa pananampalataya, sa pagkakilala at pagtulong sa inyo. Kaya po ang dalangin namin, sama-sama po kami, ay patuloy ng tulungan at kami po ay laging umasa sa inyo. Tuloy niyo pong matatag at malakas ang aming pananampalataya. At inadalay ko po ang bawat isa mo na pananampalataya. Kung meron po siyang karamdaman patuloy, kung po na meron siyang masakit na karanasan, na masasabi namin sobra sa aming mga karanasan na hindi namin nakikita at naranasan pa. Walain ko po, Panginoon, kayo po magpalakas sa Kanya. Ibigibigyan mo po siya. Ang palitan ito na sa kapayapaan at kaligayahan na umulo sa aming Panginoon. Ang inyong mga salita, nawa, hindi lamang maging kapay sa amin, kung hindi ito po ay aming panghawakan upang kami Panginoon ang tubig sa pagsunod at pagsunod. Salamat sa aming Panginoon Jesus na siyang nagpala at nagpala sa amin at tumutulong sa lahat ng aming mga pagsunod at kailangan. Lahat po ng papuri at pasalamat ay sa dakilang pangalan namin sa aming Panginoon Jesus. Amen. God bless po sa inyo. Magandang hapon, no? Alam niyo po ba? Hindi man kami nag-usap-usap, halos parehas ang aming topic ngayong hapon. Ang ating mga awitin, ang preaching, at ang aking isi-share sa inyo. Ang kabutihan ng Panginoon at ang correct response sa kanyang kabutihan. Yan 3:16. Alam natin ito. Patayin po natin. Sapagkat ngayon na lamang ang pagkita ng Diyos sa isang bulan, na ibigay niya ang kanyang buktunan na upang ang sino man sa kanya ay sumumpalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan 3:17. Sapagkat hindi siniguro ng Diyos ang anak sa libutan sapagkat hindi sinuguro ng Diyos ang anak sa sanlibutan upang hatulan ang sanlibutan, kundi upang ang sanlibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. At gaya ng nasusulat, ang Panginoong Hesus ang nagpakasakit at namatay sa krus sa halip na tayo bilang sanlibutan. Tayo bilang mananampalataya ay binigyan niya ng pag-asa ng buhay na walang hanggan. Tayo ay kanyang pinubos sa pagkakaalipin sa kasalanan at pinawalang sala. Kaya hindi na tayo hatulang pa. Binigyan niya tayo ng karapatan maging anak ng Diyos
Kaya tayo may kumpiyansa na pinakikinggan niya ang ating mga panalangin. Bilang ganti sa pag-ibig at kabutihan ng Panginoon sa atin, nararapat lamang na sundin natin ang kalooban ng Diyos. Bukal sa puso at hindi napipilitan lamang. Sa 1 Chronicle 16:29, give unto the Lord the glory due unto His name. Bring an offering and come before Him. Worship the Lord in the beauty of holiness. At syempre, ang Malakay 3:10, bring in all the tithes upon the storehouse, that there may be meat in mine house. Alam natin ang nararapat at hindi dapat. Ang ating mga sarili lamang ang nakakaalam ng ating paglilingkod sa Kanya. Pero hindi nangangahulugang wala ng kapo. Gaya ng sinabi ng iba ng walang talagang kulatayan. Ang iyan po ay katuruan, hindi dapat salitaan. Sapagkat walang binanggit ang maging Panginoon at mga apostol na ito ay hindi dapat gawin. Ang iyong ako ay 10% ang ating kinikita. Maaari itong ating sweldo at ganansya sa ating mga businesses o negosyo. Tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos, kami nagpapasalamat sa pagkakataon ito na binigay ninyo sa amin ngayon na kami makapagbigay ng aming kapo. Bilang pasasalamat sa lahat ng biyayang aming natanggap, buwan sa inyo. Ito ay binibigay namin ng bukal sa aming puso at naway naaayon sa inyong kalooban. Dalangin din po namin lawa ang aming kapo ay kagamit-gamit sa pagpapalaganap na iyong banal na salita. Pagpalain po naman ninyo ang aming mga buhay. Lahat na ito dinadalangin namin sa matawid ko pangalan ng Jesus. Kaya niyo pong batiin ko rin ang mga kapatid natin, yung mga nanonood sa live streaming. At gusto ko rin po magpasalamat sa inyo pong lahat. Halos masasabi ko po, ito sa inyong mga kapati sa akin pong karawan. Ako po ay makakorenta ko lamang po o legal po ng GLD. Ako po, noong 1980 siya tayo. Ako po ay 66 na. Salamat po sa inyong pagbati, panalangin. Nasa mga kapatid ko na. Kaya hindi po sa mga kapatid natin yung manood, maging sa ibang bansa, kahit talagang hindi po sila nakalimot. Nung po ako nasa Baguio, time po ng birthday ko, kabay, nagbalik kami. Pagbalik ko, napakarami po rin yung bumati at sabihin ko. Hindi na po ako nakakain ng hapunan, agad, nakakatulog. Kasi sinasagot ko po, gusto ko talaga parang personal o ganyan, at ginagawa ko gano'n. No? At nakakatuwa at nakakabisi po, no? Na sa kanilang lahat ngayon, nagpuhay at papasalamat, nakakaputi rin po. Kaya palapakan din po natin yung mga kapatid natin.
At syempre, ating kapatid, salamat ka. At lalo mo niya, kapatid niya. Grabe. At salamat kay ice cream. Hindi na naintindihan niya, no? Hindi. So, nagpapasalamat po tayo. Salamat po tayo. So, ito yung mga closing song. Ayusin nila at kahit po nila ng huling pag-awit, tumayo po tayo lahat. At nawa, pagpalain po tayo ng ating Panginoon. And of course, meron po tayo sama-sama. Again, celebration tayo po. No? Sa ating Panginoon. At ito ay pasalamat din natin. Pagpapalain ng Panginoon. Ito po sa ating God bless po mga kapatid. Ayan, muli po, magbigay tayo ng pasasalamat sa ating Panginoon sa pamamagitan ng pag-awit.
sa piling